May sasabihin ka ba? Buntis ako. Malalagot ako nito kay na mama at papa. Kakagraduate lang natin. Ano? Anong sabi mo? Buntis ako! Anong gagawin natin? Malay ko! Malay ko ba kung anong gagawin natin? Hindi ko rin alam. Sa tingin mo ba pupunta ako dito kung alam ko yung gagawin, ha? Parehas tayong malalagot. Sa ano? Iiwan mo na ako? Hindi. Hindi kita iiwan. Sabay nating palalakihin yung anak natin. Anong ang gagawin natin? Lagot talaga ako nito. Wala na tayong ibang paraan kundi magtanan na lang. Eto lang ang naiisip ko kung parehas tayong baka malagot sa pamilya natin. Ano? Paano tayo mabubuhay niyan? Ni wala pa nga tayong trabahong may sapat na kita. May konting ipon naman ako. Sapat na siguro yon para mabuhay tayo. Magtatrabaho na lang ako para sa magiging anak natin. May pera din naman ako. Pero sapat lang yun. Kung sakali saan naman tayo pupunta? Bahala na siguro. Mamayang hapon, magkita tayo sa terminal. Ang alam naman nila mama, may pasok ako ng gabi. Sige, ihahanda ko lang yung mga gamit ko. Saka hanap ako ng tiyempo para makaalis sa bahay. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. At lalong-lalo na sa iyo, Miss Ligaya. Ako nga pala si Belen. Hindi ko tunay na pangalan. Madalas akong makinig sa mga kwentong kababalaghan dito habang umiinom ng kape o di kaya'y kumakain. Kaya naman nainganyo rin akong ibahagi ang sarili kong karanasan dito. Bilang ang taong nakakaalam ng kwento kong ito. Pero gusto ko na rin ipaalam sa inyo para magsilbing awareness na rin. Hindi naman ito isang lihim pero isang bagay na gusto kong aminin. Hayaan niyo po akong i-confess ang nangyari sa amin ng asawa ko noong taong 2012. Parehong istrikto ang mga magulang namin ng asawa ko. Kaya naman bihirang-bihira kaming magsama sa iisang kwarto. Pero hindi may iwasan na magawa ang ganong bagay kapag may pagkakataon kami. 2 buwan pa lang ang tiyan ko na malamang buntis ako. Kagagraduate pa lang namin noon ng college. Kaya labis ang takot ko noong mga panahong yon. Sa takot na baka mapagalitan kami o hindi naman kaya itakwil ng sariling pamilya, naisipan naming magtanang 2 upang itago ang pagbubuntis ko. Sa isang liblib na probinsya sa Nueva Ecija kami nakatapak ng asawa ko noong mga panahong yon. Doon namin naisipang magtago palayo sa aming pamilya. Pero ang pagtatanan pa lang yun ang magdadala sa amin sa kapahamakan. Kanina pa tayo naglalakad eh. Pagod na ako. Malapit naman na tayo, Han. Tingnan mo, may mga ilaw na dun. Baka may mapagtanungan tayo kung saan pwedeng mangupahan. Isang malalim na buntong hininga na lang sinagot ko sa kanya. Inalalayan na lang ako ni Gilbert habang bitbit niya ang mga bag namin sa magkabilang balikat niya. Sa tingin mo ba makakain natin to? Oo naman. Saka huwag ka na mag-alala. Hindi ko naman kayo pababayaan. Akala ko talaga iiwan mo na ako. Bakit mo naman naisip yun? Sabi mo kasi lagot ka rin eh. Kaya naisip ko yun. Lagot naman talaga ako ah. Hindi lang sa magulang ko, kundi sa magulang mo rin. Sana kayanin natin to. O ayun, may bahay na. Baka pwede na tayong magtanong kung saan pwedeng tumuloy. Tao po? Oh, magandang gabi, iho. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Magandang gabi ho, Lolo. Ako nga po pala si Gilbert at siya naman si Belen, ang asawa ko. Naghahanap po kasi kami ng paupahan. May alam po ba kayong malapit dito? Ako naman si Lolo Benji. Nako, mga bagong salta pala kayo dito sa amin. Opo.
Kaya naghahanap kami ng matutuluyan. Yung mura lang po sana. Si Joel, siya yung may-ari ng mga paupahan dito sa baryo. Sa kanya kayo magtanong. Yung bahay na may kulay asul na gate, doon siya nakatira. Thank you po. Salamat ho. Oh, Joel, sakto, buti na padaan ka. Naghahanap sila ng matutuluyan. Meron ka pa bang bakante? Ako, wala nang bakante sa mga apartment ko. Nagkatinginan kaming dalawa ni Gilbert. Parehong may lungkot sa mga mata namin nung mga sandaling iyon. Naisip ko, kung aalis kami, baka mas lalong maubos yung perang dala-dala namin. Pero may isa akong kubo. Medyo malayo lang dito. Mga ilang minuto lang na paglalakad ang kailangan. Okay lang ba sa inyo? Ayos lang ho. Kailangan lang po talaga namin eh. Buntis ho kasi itong asawa ko. Nagtanan ba kayo? Sa itsura nyo pa lang kasi halatang halata na. Opo. Ay, kabataan nga naman talaga. O siya Joel, mabuti pa dalhin mo na silang dalawa sa tutuluyan nila. Masamang mahamuga ng mga buntis. Inaya na kami ni Mang Joel papunta sa kubo na sinasabi niya. Ramdam ko na ang pangangalay ng binti ko habang naglalakad kami papunta roon. Eto nga pala ang kubo. May mga ilang gamit na dyan sa loob na pwede niyong gamitin. Ay, sa wakas nakarating na rin. Magpahinga ka muna dyan. Ako na lang ang makikipag-usap sa kanya. Si Gilbert na ang nakipag-usap kay Mang Joel. Ako naman ay nagpahinga na lang sa isang mahabang upuan na nasa tabi ng kubo. Sumandal ako at niyakap ang sarili dahil sa malamig na simoy ng hangin. Magkano ho ang upa? Nako, libre na muna yan. Magbayad na lang kayo sa akin kapag meron na kayo. Kung gusto mong magtrabaho, pwede ka sa akin. Meron akong grocery store at kulang kami sa tao. Bukas pumunta ka sa akin para mapag-usapan natin ang tungkol doon. Labis kaming natuwa ni Gilbert sa inalok ni Mang Benji. Hindi ko lubos sa kalain yon, Miss Ligaya. Muli pa kaming nagpasalamat bago itutuluyang umalis. May matitira na tayo. May trabaho na ako! Akala ko mahihirapan tayo, Han. Buti na lang mababait sila. Ako nga rin. Mabuti pa, magpahinga na tayo. Pero kakain ka muna dahil alam kong gutom na kayo ni baby. Dalawa tayong kakain, no? Pareho lang naman tayong pagod tsaka gutom. Si Gilbert na ang nag-asikaso para sa hapunan namin. Ako naman ay inayos na ang mga gamit namin. Nilibot ko ang paningin sa kubo. Sakto lang ang laki nun. Hindi malaki, hindi rin maliit. Malinis din ito at maaliwalas. Mga ilang sandali pa dumating na rin siya. Bit-bit ang mga kakainin namin. Mamaya na muna yan. Kumain na tayo. Nilapag ko na ang hawak ko bago lumapit kay Gilbert para makakain na kaming dalawa. Natakam kaagad ako sa pagkaing binili namin kanina pagbaba sa terminal ng bus. Ang bait ni Mang Joel, no? Sinabi mo pa. Nagulat nga ako sa alok niya sa atin. Ako rin eh. Ano kayang naisip niya at inalok niya tayo, no? Nakwento ko kasi sa kanya na bagong graduate lang tayo. Baka nahabag sa kwento ko. Ginalingan ko na rin kasi para maawa. Alam mo, pasaway ka. Totoo naman na bagong graduate lang tayo ah. Saka nagsisimula pa lang sa buhay. Han, kakayanin ba natin to? Kakayanin natin to, Han.
Saka magtatrabaho ako para sa atin. Dito ka na lang sa kubo. Salamat, Han. Tumangulang siya sa akin. Nagpatuloy kami sa pagkain. Hindi ko na naisip pa yung reaksyon ng mga magulang namin noon. Ang mahalaga sa akin, magkasama kaming dalawa ni Gilbert. Nagpatuloy kami sa pagkain habang nagkukwentuhan. Nang matapos, siya na rin ang nagpresentang maghugas ng mga pinagkainan namin at mag-ayos ng mga gamit. Magpalit ka na rin ng damit, Han, para makapagpahinga na tayo kapag natapos na ako sa mga gagawin. Tulungan na kaya kita dyan para mabilis matapos. Huwag na, Han. Ako nang bahala dito. Tumango ko sa kanya bago siya yakapin. Mahina pa siyang natawa dahil sa ginawa ko. Dumiretso ako sa banyo para makapaglinis na rin ang katawan. Nanlalagkit na rin talaga ako ng mga oras na yon. Han! Tapos na ako maligo. Ikaw naman. Para mas maging presko na rin yung pakiramdam mo. Sandali lang, Han. Patapos pa lang ako sa ginagawa ko. Nasa sala ako noon, Miss Ligaya, nang makarinig ako ng isang malakas na alulong ng aso. Pumasok na ako sa kwarto at naabutan ko si Gilbert na inaayos pa rin ang mga gamit namin. Sinabihan ko na siyang maligo na at ako na ang bahalang tumapos sa ginagawa niya. Natapos kami sa aming mga gawain bandang 8:00 na ng gabi. Mapayapa ang gabi at malamig din ang simoy ng hangin, kaya nakatulog din kami kaagad. Good morning, Han. Good morning, Han. Mukhang maaga ka atang nagising ah. Hindi naman, kagigising ko lang din. Bangon ka na para makabili na tayo ng almusal. Pupuntahan ko rin si Man Joel para makausap siya tungkol sa pwede kong pasukan. Bumangon na ako at dumiretso na sa banyo para gawin ang mga karaniwang ginagawa ko tuwing umaga. Nang matapos ay umalis na kaming dalawa ni Gilbert. Maaga pa noon kaya hindi pa gaanong mainit at presko rin ang hangin sa may bukid. Isang matandang lalaki ang nakasalubong namin, si Lolo Albert. Kapitbahay daw namin siya. May mga kapitbahay naman pala tayo, Han. Akala ko mag-isa lang talaga yung bahay natin dyan sa bukid. Ganito talaga sa probinsya. Malalayo ang mga kapitbahay. Hindi kagaya dun sa atin na halos dikit-dikit na ang lahat. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makakita kami ng isang bakery na malapit sa bahay ni Lolo Benji. Bumili agad kami ng pandesal na pang-almusal namin. Pagkatapos ay dumiretso naman kami sa bahay ni Mang Joel upang magtanong tungkol sa trabaho. Pinaunlakan agad kami ng ginang sa kanyang tahanan. Sa sala na lang nag-usap ang dalawa. Habang ako ay tahimik na nakikinig lang sa pinag-uusapan nila. Talaga ho? Pwede na agad ako magsimula bukas? Tumango si Mang Joel kay Gilbert. Labis ang tuwa ko noon, Miss Ligaya, dahil nagkaroon kaagad ng trabaho ang asawa ko. May ilan pang binilin si Mang Joel bago kami tuluyang umalis sa kanila. Nakakatuwa talaga, Han. Meron ka ng trabaho agad. Oo nga eh. Mas makakapag-ipon ako para sa atin. Saka para sa panganganak mo. Pwede rin ako magtayo ng maliit na tindahan sa kubo. May naipon pa naman ako dun sa dati kong trabaho eh. Sure ka ba? Itabi mo na lang kaya yan. Hayaan mo na lang ako magtrabaho para sa atin. Han, kailangan nating magtulungan. Tandaan mo, dalawa tayo sa laban na to. Kung anong gusto mo. Basta ha, huwag masyadong magbatak sa trabaho. Nakangiting tumango na lang ako sa kanya.
Magkahawak kaming dalawa pabalik sa kubo. Mapayapa ang umagang yon. Nililinis na rin namin ang kubo para mas maayos itong tingnan. Nang matapos ay muli naman kaming lumabas para bumili ng pananghalian at isinabay na rin namin ang para sa hapunan. Maaga kaming natulog nung gabing yon. Kaya naman kinabukasan maaga rin ako nagising. Ang lamig ng simoy ng hangin. Kaya napayakap ako sa sarili. Dumiretso na ako sa kusina para magsaing at magluto na rin ang kakainin namin. Han? Han, gising na. Papasok ka pa sa trabaho. Bangon na tayo para makagaya ka kaagad papasok sa trabaho. Nakapagsaing na rin pala ako. Maligo ka na lang para makakain na tayo pagkatapos mo. Bumangon na si Gilbert at dumiretso na sa banyo. Ako naman ay bumalik na sa kusina para tingnan ang sinaing ko. Maayos ang naging unang linggo namin sa Nueva Ecija, Miss Ligaya. Mababait din ang mga kapitbahay namin. Naisipan ko na rin magtayo ng maliit na tindahan sa tapat ng kubo para mas lalong lumago ang kaunting ipon namin ng asawa ko. Oh, Lolo Albert. Kayo ho pala. Anong sa inyo? Isang soft drinks nga, iya. Agad akong kumuha ng soft drink sa cooler na inabot ko rin kaagad sa kanya. Mabilis na itong inubo sa harapan ko, kasabay ng mabilis niyang paghinga. Parang pagod na pagod ho kayo ah. Saan ba kayo nanggaling? Napagod kasi ako sa pagtulong na kuhaan ninyong bangkay doon sa kabilang purok. Bangkay? Oo, iya. Biktima ng aswang. Ano, aswang? Totoo ba yan? Oo, iya. Totoo ang mga aswang. Nandito ba siya sa lugar natin? Pag-alagala ang mga aswang, iya. Kung saan pwedeng may mabiktima, doon sila. Pero dito sa lugar natin, hindi naman siya sobrang bantog. May ilang hayop lang na nabiktima dito sa atin noon. Pero mag-iingat ka rin, iha. Dahil mabango ang mga kagaya mong buntis para sa mga aswang. Ano pong kailangan gawin? Basta pagsapit ng alas 5, huwag ka nang lalabas. Magsaboy din kayo ng asin sa paligid pagdating ng alas 6 ng gabi. O di kaya magsabit ka ng bawang sa labas ng pintuan. Sige ho. Salamat sa mga payo. Nagpaalam na rin si Lolo Albert sa akin. Pagkaalis niya ay dali-dali akong uminom ng tubig para pakalmahin ang sarili ko. Para mawala ang nararamdamang takot. Naisipan ko na lang na gumawa ng ibang gawaing bahay. Pasado alas 6 na nang makauwi si Gilbert mula sa kanyang pinapasukan. Oh, bakit parang may problema ka? Paano kasi? Kanina nagkwentuhan kami ni Lola Albert tungkol sa mga aswang. Ang sabi niya, mabango daw yung mga kagaya kong buntis sa mga kagaya nila. Ganun ba? Ano bang mga sabi niya para maiwasan yun? Ang sabi niya, magsaboy daw ng asin sa paligid. O di kaya magsabit ng bawang sa may pintuan. Sige, gagawin ko yon. Meron na ba tayong makakain dyan? Gutom na kasi ako eh. Oo naman. Katatapos ko lang din magluto. Halika na, tara na sa kusina. Ang bango naman ang luto ng asawa ko. Hay nako, nabobola ka pa dyan. Isang mahinang tawa na lang ang sinagot niya sa akin bago kami nagpatuloy sa pagkain. Mapayapa akong natulog nung gabing yun. Pero nagising ako sa malakas na kaluskos mula sa bubong. Han, gumising ka. Hindi ka agad nagising si Gilbert kaya naman mas lalo ko siyang niyugyog ng mga sandaling yun. Ano ba yun? Han, natatakot ako. Kanina pa kasi merong kumakaluskos sa bubong. Baka yung aswang na yun. Dali-daling bumangon si Gilbert sa sinabi ko.
Para bang kusang nawala ang antok niya. Bitbit ang isang itak. Lumabas siya ng saglit para tingnan ang nasa bubong. Ano? Nakita mo ba? Han, wala naman eh. Baka naman pusa lang yung nasa bubong kanina. Hindi. Madiin kasi yung bawat kaluskos. Ay, patulog na tayo, Han. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa dyan at baka mas lalo kayong ma-stress ni baby. Pasensya na, Han, kung ginising pa kita. Ayos lang, Han. Tara, tulog na tayo. Bumalik na kaming dalawa sa kwarto para muling matulog. Normal lang naman ang lahat para sa amin. Unti-unti na rin kaming nasasanay sa buhay sa probinsya. Pero pagsapit ng 3 buwan ng tiyan ko, doon ko naramdaman ang matinding hilo at pagsusuka. Kaya madalas nakasara ang tindahan namin. Mas naramdaman namin ang mahal ng mga gastusin sa bawat paglipas ng mga araw. Hindi rin kasi kataasan ang sahod ng asawa ko. At sakto lang din yung kinikita ko sa maliit naming tindahan. Kaya halos hindi na kami makapag-ipong dalawa. Tao po. Ay, magandang tanghali ho. Ano pong sa inyo? Meron ka bang malamig na inumin dyan? Meron ho akong soft drink saka juice. Pakibigyan mo na nga lang ako ng isang juice. Samahan mo na rin ng biskwit. Eto ho, 20 pesos lang po lahat. Salamat, Iha. Ano palang pangalan mo? Belen ho, kayo po. Juana. Aling Juana na lang ang itawag mo sa akin. Buntis ka pala. Ilang buwan na ba yung tiyan mo? 3 buwan na ho. Mag-aapat na sa susunod na linggo. Kumusta naman ang pagdadalang tao mo? Ayos lang naman po. Pero hirap kaming mag-ipon ng asawa ko sa mga gastusin namin. Bago lang kasi kami dito. Saka wala kaming ibang sasandalan kaya nangangapa pa kami sa lahat. Kumadrona nga pala ako, Iha. Kung gusto mo, ako nang magpapaanak sa'yo ng libre para wala ka ng problema sa gagastusin. Ang isipin mo na lang yung gamit ng anak mo. Talaga ho? Libre lang? Oo, pero ang kapalit nun, kailangan ko kasi ng matutuluyan. Papayag ka ba? Ganun po ba? Pero kailangan ko muna magpaalam sa asawa ko. Mamayang hapon naman po nandito na rin naman siya. Nakangiting tumango si Aling Juana sa akin. Mahaba pa ang pinag-usapan naming dalawa. Pasado 6:00 na nang makauwi ang asawa ko mula sa kanyang trabaho. Han, nandito na ako. Oh, may bisita pala tayo. Magandang gabi ho. Magandang gabi din sa'yo, iho. Han, siya nga pala si Aling Juana. Nakiusap kasi siya sa akin kung pwedeng makitira muna dito ng pansamantala. Pero libre naman daw yung panganganak ko kasi kumadrona siya. Libreng panganganak? Oo, Han. Magiging libre na yung panganganak ko. Mababawasan na yung gastusin natin. Sigurado ka bang ligtas ka kapag siyang nagpaanak sa'yo? Han? Naiintindihan ko ang nais mong iparating. Huwag kang mag-alala. Ligtas sa akin ang mag-ina mo. Ilang buntis na rin ang napaanak ko at lahat naman sila naging maayos ang lagay. Ano man? Nakakahiya. Gusto ko lang naman siguraduhin ang kaligtasan yung dalawa ng anak natin. Kilala akong kumadrona sa lugar na pinanggalingan ko. Kaya huwag kayong mag-aalala. Saka aalagaan ko rin itong misis mo pati na ang anak mo kapag wala ka. Han, sige na. Pumayag ka nang dito si Aling Juana sa atin. Please? Makakatanggi ba ako sa'yo? Sobrang saya ko nung pumayag ang asawa ko na patirahin si Aling Juana sa kubo. Siyang naging katuwang ko sa mga gawain sa tuwing nasa trabaho ang asawa ko.
Kanina ka pa ba nagbabantay dyan? Kumain ka na muna. Nagluto ako ng mainit na sabaw. Ako na munang magbabantay dito sa tindahan mo. Sige ho, maraming salamat. Ganadong-ganado akong kumain ng tanghaling yon, Miss Ligaya. Bawat paghigop ng sabaw talagang ninanamnam ko. Nang matapos kumain, hinugasan ko na rin ang platong pinagkainan ko. Bumalik ako sa tindahan at naabutan ko si Aling Juana na nagbebenta sa isa naming kapitbahay. Ate, ako na ho dyan. Tapos ka na bang kumain? Opo, nagustuhan namin ni baby yung luto mo. Hayaan mo, palagi ko yung paglulutuan. Saka kumain ka rin ng mga prutas, iha. Para mas lumusog ka at yung ipinagbubuntis mo. Sige ho, magpapabili pa ako kay Gilbert sa susunod. Maaliwalas ang araw na yon. Maghapon kaming nagtinda ni Aling Juana. Pansin ko ang pagiging tahimik niya. Magsasalita lang siya kapag may itatanong ako. Sa sumunod na araw, inaya ko si Gilbert na pumunta sa palengke para makabili ng prutas. Han, tapos ka na ba? Tara na. Tara na, Han. Aling Juana, pupunta muna kami sa palengke. Baka may gusto ko kayong ipabili. Naku, wag ka na mag-abala. Ayos lang naman ako, iha. Sige na at baka tanghaliin pa kayo sa palengke. Umalis na kami ni Gilbert para makapunta na sa bayan. Nag-withdraw na rin muna siya dahil saktong sahod na rin niya ng araw na yun. Han, kain muna tayo. Aba, mukhang malaki-laki yung sinahod natin ah. Sakto lang, Han. Hindi na rin kasi tayo masyadong lumalabas. Bibili na rin tayo ng prutas. Saka mag-grocery na rin tayo ng mga kailangan natin. May mga kailangan ka pa ba sa tindahan mo? Mga biskwit tsaka ilang chichiri lang naman. Yun lang? Oo, meron pa namang iba doon. Saka hindi rin naman masyadong maraming bumibili sa atin. Iilan lang. Itabi na lang muna natin yung pera para may pandagdag tayo sa mga gagastusin natin para kay baby. Sige, tara na. Para makauwi agad tayo. Sa isang karinderya lang kami kumain. Nang matapos, dumiretso naman kami sa palengke. Bandang 10:00 ng umaga kami nakauwi sa bahay. Naabutan pa namin si Aling Juana na naglilinis sa sala. Ay naku, Aling Juana. Hindi nyo na dapat ginagawa yan kasi naman ho kayo katulong dito. Nandyan na pala kayo. Kamusta ang pamimili? Ayos lang ho. Medyo marami lang tao sa palengke. Kain muna ho kayo. Binilhan namin kayo ni Gilbert ng tinapay. Nag-abala pa talaga kayo. Hindi naman na ho kayo iba sa amin. Ang katunayan nga niyan, parang kayo na po ang nanay namin. Salamat sa inyong mag-asawa. Ngumiti na lang kami ni Gilbert sa sinabi niya. Nung araw na yon ay nagluto na rin si Aling Juana para sa tanghalian namin. Habang kami naman ng asawa ko ay nasa tindahan para magbantay. Luto na ang ulam. Halina kayo dito sa kusina. Kain muna tayo. Nagtungo kami ni Gilbert sa kusina. Pagdating doon ay naabutan namin si Aling Juana na inaayos pa ang mga plato sa mesa. Salamat ho. Mukhang mabango yung niluto nyo ah. Nagluto ako ng ginisang gulay at pritong isda, iha. Pinagtalupan na rin kita ng prutas para mas lalo kang lumusog. Pati na rin yung anak nyo. Mukhang mas magiging malusog ang mag-ina ko ah. Kaya nga, Han. Magmula nang dumating si Aling Juana dito, palagi nilang masasarap yung mga kinakain natin. Saka palagi rin siya nagbibilin sa akin.
Sabi ko naman sa'yo, aalagaan kita habang ikaw ay nagbubuntis. Para kapag nanganak ka, hindi ka mahihirapan. Maraming salamat ho. Kain na ho tayo. Baka lumamig pa yung pagkain. Sabay-sabay kaming kumain ng tanghaliang yon. Habang nagkakwentuhan, napag-usapan na rin namin ang tungkol sa pagdating namin dito sa baryo. Nagtanan kayo? Ay, Diyos ko, mga batang ito. Ilang taon na nga kayo? 21 lang ho ako. Tapos 20 naman si Belen. Mga bata pa nga kayo. Bakit pa kayo nagtanan? Ay, pareho ho kasing istrikto yung mga magulang namin. Ayun, sa takot namin, edi naisipan namin magtana na lang. Mabuti na lang at napunta kayo sa ligtas na lugar. Kaya nga ho, sakto ring mababait ang mga tao dito. Saka nakahanap ako agad ng trabaho sa tulong ni Mang Joel. Believe din ako sa tapang niyong mag-asawa. Salamat ho. Ako na ang maghuhugas ng mga pinagkainan. Sige Han, sa tindahan na muna kami ni Aling Juana. Nasa tindahan kaming dalawa ni Aling Juana para magbantay nang biglang dumating si Lolo Albert para bumili. Pabili nga ako ng isang delata. Eto ho, kakain pa lang ba kayo ng tanghalian? Ay, oo. Delata lang muna ngayon. Dahil wala na akong oras para makapagluto. Nagpaalam na rin kaagad si Lolo Albert sa amin. Pansin ko ang pagiging tahimik ni Aling Juana noon habang nasa tindahan kami. Nakatingin siya sa akin at maya-maya dumako ang mga mata niya sa tiyan ko. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaba sa mga sandaling yun. Bakit ho? Wala naman. Kasi ho grabe yung titig niyo sa akin. Pasensya na. Hindi ko lang maiwasang tingnan ng tiyan mo. Mas bumibilog na kasi sa ngayon. Oo nga ho eh. Mas ramdam ko na rin siya sa tiyan ko. Anong pinag-uusapan niyo? Tapos ka na ba, Han? Magpahinga ka na muna. Oo. Anong pinag-uusapan niyo? Mukhang nagkakatuwaan kayo ah. Paano kasi si Aling Juana? Grabe yung titig sa tiyan ko kanina. Bilog na raw kasi. Mas bumibilog na nga siya, Han. Pati na rin ikaw. Nagtawanan kami dahil sa sinabi ni Gilbert, Miss Ligaya. Masaya ang buong maghapong yon. Wala naman kaming problema pagsapit ng gabi. Pero nagising ako ng hating gabi dahil sa matinding uhaw. Bumangon ako nun at gano'n na lang ang gulat ko nang makita si Aling Juana sa tapat ng kwarto namin. Ay, Diyos ko po! Ay, Aling Juana, anong ginagawa niyo rito sa tapat ng kwarto namin? Pasensya na kung nagulat kita. Napadaan lang ako sa kwarto mo. Galing kasi ako sa banyo. Ganun ho ba? Parang kanina pa kasi kayo nakatayo dyan sa tapat ng pintuan. Hindi naman. Saan ka ba pupunta? Hating gabi na at gising ka pa. Inom lang ako ng tubig. Ganun ba? O sige, babalik na ako sa higaan ko. At ikaw matulog ka na rin kaagad. Masamang nagpupuyat ang mga buntis. Sige ho. Nagtungo ako sa kusina para uminom ng tubig. Malamig ang simoy ng hangin ng mga oras na yon. Dali-dali akong bumalik sa kwarto nang makarinig ng malakas na alulong ng aso. Kinabukasan, isang balita ang gumimbal sa aming lahat. Isang sanggol ang namatay nung araw na yon. Nagkagulo sa lugar namin. Halos mabaliw si Ate Gina, yung ina ng sanggol, sa nangyari sa kanyang anak.
Anong nangyayari at nagkakagulo sa labas? Patay na ho kasi yung anak ni Aling Gina. Kapapanganak niya lang po kagabi tapos kaninang umaga raw. Hindi na humihinga yung sanggol. Nakakatakot naman. Sa kakawawa naman yung bata. Kaya nga ho kinakabahan tuloy ako para sa amin ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi yan mangyayari. Salamat ho talaga sa pag-aalala sa akin habang buntis ako. Walang anuman. Iyan ang sukli ko para sa kabutihan ng puso niyo mag-asawa. Saka sa tuwing umaga, maglakad-lakad ka pa rin. Kailangan meron kang exercise. Kailangang matagtag. Hindi rin maganda na palagi ka lang nakaupo. Bukas na bukas din maglalakad-lakad na ako. Saka may check-up din naman kami sa susunod. Mabuti kung ganon. Babalik na muna ako sa loob para maghanda ng pananghalian natin. Lo, kumusta? Ayun, nadala na sa morgue yung anak ni Gina. Nakakaawa nga dahil saglit niya lang nakasama yung supling niya. Ano ho bang nangyari? Saka anong ikinamatay? Ang sabi, wala na raw dugo yung bata eh. Parang may kung anong lamig na dumampi sa bato ko noon. Dahil sa sinabi ni Lolo Albert. Wala nang dugo? Paano nangyari yun? Saka sino may gawa? Maaaring aswang ang may gawa nun. Nakakatakot naman. Mukhang nakapasok na yung aswang dito. Mukha nga iha. Sana lang ay hindi na siya mambiktima pa rito. Eh di, hahanapin niyo ho siya? Wala kasing bakas na iniwan, kaya mas mahirap siyang hanapin. Ay, unang beses na nangyari yan dito sa atin. Madalas lang naman na biktima ng aswang ay mga ligaw na hayop. Nakakaawa talaga si Ate Gina. Kaya nga, at sana kayanin niya yung nangyari sa kanila. Nagkakwentuhan pa kami ni Lolo Albert hanggang sa umuwi na siya sa kanila. Pumunta ako sa kusina para uminom ng saglit. Pagkatapos ay lumapit ako sa lababo. Labis ang naging gulat ko nang may makita akong dugo sa lababo. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? May dugo po kasi sa lababo. Hindi ko alam kung saan yan ang galing. Ay nako. Ayan yung dugong nabili ko kanina sa may labas. Dugong nabili? Oo, kaninang umaga no lumabas ako. May nakita kasi akong naglalako ng dugo. Kaya naisipan kong bumili para sana magluto ng dinuguan. Ang kaso pag amoy ko, ang baho na pala. Kaya tinapon ko na lang. Ano? Kailan kayo bumili? Parang hindi naman kayo lumabas. Lumabas ako kanina nung medyo maaga pa. Ganun po ba? Aling Juana, sa susunod po, pakilinis mabuti ng kalat. Oo, iha. Pagpasensyahan mo na ha. Nagmamadali rin kasi ako kanina. Nakangiting tumango na lang ako sa kanya. Bumalik ako sa tindahan para magbantay. Nakakwentuhan ko na rin si Mang Joel tungkol sa nangyari sa anak ni Ate Gina. Sinabi niya sa akin na may ganong insidente na rin mula sa kabilang baryo. Kinabukasan, matapos mangyari ang insidente, ibinuro lang anak ni Ate Gina sa bahay nila. Kaya nakiramay kami ng asawa ko. Sumaglit lang kami doon. Pagsapit ng hapon, umuwi na rin kami agad sa kubo. Kawawa naman si Ate Gina. Kaya nga, honey. Sana talaga mahuli na yung aswang na yun. Aswang? Oo, Han. Sabi ni Lolo Albert. Posibleng aswang daw yung dahilan. Wala na kasing dugo yung anak ni Ate Gina. Nakakatakot naman. Kaya nga natatakot tuloy ako para sa anak natin. Huwag ka matakot, Han. Nandito ako para protektahan kayo ng anak natin.
Han, salamat. Mabuti na lang talaga nandyan kayo ni Aling Juana. Kumalat sa amin ang nangyaring yun. Kaya hindi ko maiwasang matakot habang nagbubuntis ako, Miss Ligaya. Ang tanging nagpapalakas lang ng loob ko ay ang asawa ko at si Aling Juana na todo ang pag-aalaga sa akin at sa batang dinadala ko. Lumipas ang mga araw at mas nararamdaman ko ang paglaki ng aking tiyan. Si Aling Juana ang nagsilbing alalay ko sa mga panahong yun. Kaya naman sinuklian namin ang kabutihan ni Gilbert, ang lahat ng ginagawa niya para sa amin. Aling Juana, may binili kaming damit para sa inyo. Sinabay na namin kanina habang namimili para sa gamit ni baby. Wow, maraming salamat sa inyong mag-asawa. Ang bubuti niyo talaga. Sukli po yan para sa mga ginawa niyo sa amin. Lalong-lalo na sa pag-aalaga niyo sa akin pati na sa anak ko. Ginagawa ko lang ang dapat, iha. 4 na buwan na lang din mula ngayon at manganganak ka na. Kaya nga ho, mabilis pa naman ang panahon. Kaya kailangan mong maging malusog para hindi ka mahirapan kapag nanganak ka na. Sinusunod mo naman ang mga payo ko, hindi ba? Opo, lahat-lahat ng pinapayo niyo sa akin. Mabuti kung ganon. Matingnan na nga yung binili niyo para sa akin. Panigurado, bagay na bagay po yan sa inyo. Tuwang-tuwa si Aling Juana sa binigay naming mag-asawa. Bandang hapon nang muling umalis si Gilbert dahil pinatawag siya ni Mang Joel. Kaya naiwan kaming dalawa ni Aling Juana sa may kubo para magbantay na rin ng tindahan. Salamat ho. Marami-rami rin din talagang bumibili dito, ano? Ay, opo. Kaya nagtayo ako ng maliit na tindahan para hindi na lumayo yung mga kapitbahay. Saka para makatulong na din sa gastusin namin dito sa bahay. Nakakatuwa kayong mag-asawa. Ang sipag niyong dalawa. Saka halatang mahal na mahal niyo ang isa't isa. Matagal na rin ho kasi kami ni Gilbert eh. Mula college pa lang, magnobyo at magnobyo na kaming dalawa. Nabanggit niyo sa akin noon na nagtanan kayong dalawa. Tutol ba ang mga magulang ninyo sa inyo? Hindi ho. Legal kaming dalawa pero sobrang stricto nila. Kaya ayun, sa takot namin, naisipan naming magtanan dahil nga nabuntis ako. Sa awa ng Diyos, eto, kinaya naman naming mag-asawa. Hanga ako sa inyong dalawa. Hindi lahat kayang harapin yung ganyan. Binigay ng asawa ni Mang Joel para daw may pang-ulam tayo sa hapunan. Ako na ang magluluto para dyan. Tulad ng sinabi ni Aling Juana, siya ang nagluto ng ulam para sa hapunan namin. Mapayapa ang gabing yon, Miss Ligaya, at maaga rin kaming natulog. Pero nagising ako sa isang malakas na kalabog sa bubungan namin. Parang may malaking nilalang na lumapag sa bubungan namin noong mga oras na yon. Ano yun? Ay, hindi ko alam. Gilbert, natatakot ako. Saglit, titignan ko. Sa takot ay sumama ako sa asawa ko palabas ng kubo. Ganun na lang ang pagtataka namin na makita si Aling Juana sa labas. Nakatalikod siya at nakatanaw sa malayo. Aling Juana, ano hong ginagawa niyo dito? Ay, Diyos ko. Ano hong ginagawa niyo dito sa labas? Ano? Ang sabi ko ho, anong ginagawa niyo rito sa labas? Hating gabi na. Hindi kasi ako makatulog. Kaya lumabas na muna ako. Kayong mag-asawa, bakit gising pa kayo? May kumalubog kasi sa bubong kaya nagising kami. Aling Juana, hindi niyo ba narinig? Wala ba kayong nakita? Ha? Wala naman akong narinig. Sa kakakalabas ko lang din. Ganun ho ba? Oo. Pasensya na rin kung
Hindi ako nakasagot agad sa tanong sa akin ni Gilbert. Mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Tahimik kaming pumasok sa bahay ni Aling Juana. Ako ang nauuna sa kanya habang siya ay nasa likuran ko. Lumingon ako sa gawin ng ginang. Napalunok naman ako nang makita ang paraan ng tingin niya sa akin. Pumasok na kami sa kanya-kanyang kwarto. Pagkahiga, ay nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Ayos ka lang ba? Iniisip ko lang yung kanina. Ganito pala dito, no? Tahimik nga pero kapag gabi, ang daming kababalaghang nangyayari. Oo, iba talaga dito. Kaya hanggat maaari, huwag tayong masyadong magtitiwala. Iwas din tayo sa paglabas tuwing gabi. Mabuti pa, Han, matulog na tayo. Baka mas lalo ka lang ma-stress sa kakaisip. Nagsaboy na rin ako ng asin para kung sakali. Tumangulang ako sa asawa ko. Pilit kong isinantabi ang mga tanong sa isip ko at humiga na sa tabi niya. Umaasang sa pagtulog ko ay makakalimot muna ako sa takot na bumabalot sa gabi. Ngunit kinabukasan, isang nakakagimbal na balita na naman ang sumalubong sa akin. Pumunta si Lolo Albert sa tindahan na bakas ang pag-aalala sa muka. Lo, ano hong nangyari? Parang problemado ko kayo Nabalitaan mo na ba? Ha? Hindi pa. Bakit ho? May isang bagong panganak na sanggol na naman ang namatay. Doon sa may kabilang baryo. Ano ho? Anong nangyari? Katulad na nangyari sa anak ni Gina. Wala na rin dugo yung sanggol. Parang hinigop. Anong klaseng hayop ba ang gumagawa noon? Panigurado, isang tiktik o wakwak ang isa ron. Mahirap maghuliin ng mga kagaya nila? Sa totoo lang, Belen, mahirap silang mahuli dahil malalakas sila. Magaling din silang magbalat kayo. Sana lang talaga mahuli na ang halimaw na yun. Mahirap din dahil mukhang palipat-lipat siya ng lugar. Hindi siya nananatili sa isang lugar para mambiktima. Parang alam niya rin kung kailan siya lalabas. Kaya palang hirap hulihin. Parang hindi basta-basta nilalang yung kalaban natin, Lolo Albert. Hindi talaga. Sana wala na siyang mabiktima rito. Kawawa ang mga sagol pati na ang mga nanay na kagaya mo. Kaya nga, Holo Ang sakit kaya nun para sa isang ina. Yung inaalagaan mo yung sarili mo habang nagbubuntis tapos mamamatay lang yung anak mo. Magandang araw ho. Pabili nga ng isang delata. Ngayon lang kita nakita dito. Bago ka lang ba? Ay oho. Doon ako nakatira sa apartment ni Mang Joel. Kagabi lang ako dumating dito. Ako nga pala si Alvin. Kinagagalak kong makilala kayo. May bago na naman pala kaming kapitbahay. Belen, luto na ang pagkain. Kumain ka muna. Nagpaalam na ako sa dalawang kausap bago pumasok sa loob. Si Aling Juana na muna ang nagbantay para makakain ako. Nang matapos, ay nakita kong parang nag-uusap sina Aling Juana at Alvin. Sige ho. Ano hong pinag-uusapan nyo? May tinanong lang siya sa akin. Tungkol naman saan? Nagtanong lang siya sa akin kung saan pwedeng mamasukan dito. Ang sabi ko bumalik siya mamayang hapon. Pagka-uwi ni Gilbert at baka may alam yun. Tumangutang-ulang ako sa sinabi niya. Bandang hapon na nang makauwi ang asawa ko mula sa kanyang trabaho. At tulad ng sinabi ni Aling Juana, bumalik si Alvin para magtanong tungkol sa trabaho. Magandang hapon. Magandang hapon din. Magtatanong lang sana ako kung may alam ka bang pwedeng mapasukan. Sabi kasi ni Aling Juana,
Siya raw akong pwede magtanong. Puntahan mo si Mang Joel. Bahay niya yung may kulay asul na gate. Sa kanya ka magtanong. Siya rin kasi yung nagbigay ng trabaho sa akin. Sige pre, salamat. Nakakaawa talaga sila. Sanahan mahuli na yung mga aswang na yun. Ayokong matulad sa kanila. Huwag kang mag-alala. Hindi makakalapit sa atin yung halimaw na yun. Baka ito na yung kapalit ng ginawa natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba nagtahanan tayo? Baka ito na yung kapalit noon. Siguro kung sinabi na lang natin sa kanila yung tungkol sa pagbubuntis ko, baka hindi tayo nakakaramdam ng takot. Han, huwag mo sabihin yan. Nandito na tayo, kaya panindigan na natin yung desisyon. Saka ilang buwan na tayong malayo sa kanila. Pero di ba, kinakaya naman natin? Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Yumakap sa akin si Gilbert at sa pagkakataong yun, naramdaman kong ligtas na naman ako. Aba, ang sweet naman ninyong mag-asawa. Andiyan na po pala kayo. Anong pinag-uusapan niyo? Mukhang seryosong-seryoso kayo ah. Eto kasing asawa ko, nag-aalala sa nangyayari dito sa atin. Sabi ko naman sa kanya, hindi ko sila hahayaan ng anak namin. Nakakatuwa talaga ang pagmamahalan yung dalawa. Sana nga manatili kayong buo. Napatingin kami ni Gilbert sa isa't isa dahil sa sinabi ni Aling Juana. Parang may laman ang bawat salitang binigkas niya. Ano hong ibig niyo sabihin? Meron kasi akong kakilala doon sa pinanggalingan kong probinsya. Kagaya nyo, nagtahanan din sila. At nagdadalang tao rin yung babae nung mga araw na yun. Ano hong nangyari? Katulad nyo, nagmamahalan din sila ng lubos. Ang kaso, may nangyari sa kanila. Namatay yung bagong panganak na sanggol. Ano hong ikinamatay? Nung nanganak ang babae, natusok ng komadrona ang sanggol. Ano ho? Bakit naman ganun yung nangyari? Hindi raw sinasadya ng komadrona. Dahil tuloy doon, iniwan ng lalaki yung babae. Matapos nilang mawalan ng anak. Hindi naman ata tama yon. Dapat nga sinamahan niya pa yung asawa niya. Kaya nga. Nasaan na ho yung babae? Hindi ko na alam. Ang alam ko, pag-alagala ngayon yung babae. Nasa iba't ibang lugar siya at lumilipat ng tirahan. Yun ang huli kong nabalitaan tungkol sa kanya. Kung nasan man siya, sana nasa maayos siyang kalagayan. Sobrang sakit na nangyari sa kanya. Kung sa atin nangyari yun, Han, iiwan mo rin ba ako? Bakit ko naman gagawin yun? Ano ka ba, Han? Hindi ko magagawang iwan ka. Sabi ko nga sa'yo, kasama mo ako sa lahat. Kung lumapit ba siya sa inyo, tutulungan niyo siya. Oo naman ho. Saka grabe yung nangyari sa kanya. Namatayan na nga ng anak, iniwan pa ng asawa, imbis na damayan. Nanaigang katahimikan sa amin. Tila ba may kung anong kalungkutan na meron sa hangin. Ay nako, nalungkot pa tuloy kayo dahil sa kinuwento ko. O siya, babalik na muna ako sa loob para makapagluto na rin ng pagkain sa hapunan. Dahil sa mga nangyayaring insidente ng pagkamatay ng mga sanggol, ay nagkaroon na ng takot ang mga kagaya kong ina ng mga panahong yun. Tuwing gabi, ramdam ko na parang may mga pares ng mga matang nanunood sa akin. Sa paglaki ng tiyan ko, mas lalo kong naramdaman ang pag-aalaga sa akin ni Aling Juana. Naging magkatrabaho na rin si Gilbert at Alvin sa grocery store ni Mang Joel. Kaya madalas na rin silang magkasama. Bumangon ako mula sa higaan
Ramdam ko ang pananakit ng likod ko dahil malaki na talaga ang tiyan ko. Dumiretso ako sa kusina at naabutan ko si Aling Juana na nakaharap sa kalan. Magandang umaga ho. Magandang umaga din. Kakaalis lang ni Gilbert. Hindi na kita ginising dahil sobrang himbing ng tulog mo. Kaya nga ho medyo hirap na nga rin ako pumesto sa pagtulog. Dahil mas lalo na lumalaki yung tiyan ko. Paluto na tong niluluto kong lugaw. Maupo ka na dyan. Sige po, salamat. Sabayin na rin po ako sa pagkain. May problema ho ba kayo? Parang ang tahimik nyo kasi. Wala naman, Iha. May iniisip lang ako. Akala ko naman kung ano na. Tumango lang siya sa akin bago magpatuloy sa pagkain. Pagkatapos noon ay lumabas na muna ako para maglakad-lakad bilang exercise na rin. Bumalik ako sa kubo bandang 8:00 ng umaga at naabutan ko si Aling Juana na nagwawalis sa may labas. Naku, kanina pa ho kayo nagtatrabaho. Baka masyado kayo mapagod niyan. Nandyan ka na pala. Ayos lang naman, Iha. Saka nakakahiya kung wala akong ginagawa. Aling Juana, hindi naman ho kailangan gumalaw kayo na gumalaw dito. Saka hindi naman ho kayo iba sa amin ng asawa ko. Mabuti pa ho, magpahinga na muna kayo. Salamat, Iha. Tara na sa loob. Kamusta pala yung paglalakad-lakad mo? Ayos lang naman po. Medyo guminhawa din yung pakiramdam ko. Lagi kang mag-ehersisyo, ha? Para hindi ka talaga mahirapan sa panganganak mo. Opo, nakakakaba nga ho kasi ilang buwan nilang manganganak na ako. Ganyan talaga kapag first-timer. Kaya tibayan mo ang loob mo para sa inyo ng anak mo. Oo naman ho. Doon muna ako sa tindahan, baka may bibili na rin. Magpapahinga na muna ako. Nagbantay na ako sa tindahan noon, Miss Ligaya. Tahimik naman ang paligid pero kinabukasan, isang nakakagimbal na balita ang umugong sa lugar namin. Naubos ang mga alagang hayop ng kapitbahay naming si Mang Rodel. Wala nang lamang loob ang mga alaga nito at ubos ang mga dugo. Lo, ano ho nangyari? Bakit nagwawala si Mang Rodel? Paano? Yung mga alaga niya, natagpuang patay. Ano? Sino raw kong gumawa? Hindi nga alam kung sino, pero ang hinala ko, baka aswang na naman. Aswang? Oh, nandiyan ka pala, Gilbert. Oh, ang hinala ko, isang aswang ang may gawa nun. Hindi magagawa ng pangkaraniwang tao ang ganong bagay. Mukhang hindi na sanggol ang binibiktima niya. Mukhang pati mga hayop na rin. Wala bang paraan para mapuksa yun? Ang dami nang napipinsala dito sa atin. Nagpaplano yung iba rito na tugisin ng aswang. Pero sa palagay ko, mahirap mahuli ang isang yun. Ay naku, nakakatakot naman. Huwag kayong mag-alala. Gumagawa na rin ako ng paraan mahuli na yun. Nag-uusap kami noon nang biglang dumating si Alvin. Nakangiti siya sa akin. Pero may kung anong meron sa kanyang mga mata. Nagkakagulo kanina. Anong meron? May sumalakay doon na aswang kagabi. Tapos inubos yung mga alagang hayop ni Mang Rodel. Kaya pala. Inabot na rin ng asawa ko ang soft drinks kay Alvin. Napangiti si Alvin at magalang na tumango bilang pasasalamat. Pinagpatuloy namin ang usapang aswang. Nakatambay sa tapat ng tindahan namin noon si Alvin at Lolo Albert. Kailan ka manganganak? Hindi ko pa alam eh. Ilang buwan na yung nasa tiyan mo? 6 na buwan pa lang.
Hindi ko pa alam kung kailan yung due date ko eh. Magpapacheck up pa lang kasi kami ulit ang asawa ko. Excited ka na ba? Oo naman. Pero hindi maiwasang matakot lalo na sa mga nangyayari dito sa lugar natin. Natural yan. Pero wag mo ngayaang lamunin ka ng takot. Mas mahalaga ang tibay ng loob mo sa mga ganitong panahon. Opo. Tsaka nandito naman yung asawa ko tsaka si Aling Juana para aligaan kami ng anak ko. Natapos lang ang pag-uusap namin nang umalis na si Lolo Albert at Alvin sa tapat ng tindahan namin. Si Gilbert ang kasama kong magbantay sa tindahan ng maghapong yon. Kinagabihan, tahimik ang paligid. Parang walang nangyari nung araw na yon. Nagising ako nung hating gabi noon na hindi ko alam ang dahilan. Tumayo ako para magtungo na lang sa kusina. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana. Yun na lang ang gulat ko nang makita si Aling Juana sa labas ng bahay. Kahit na natatakot, lumabas ako noon para tawagin siya. Mahigpit ang hawak ko sa aking tiyan. Aling Juana, ano hong ginagawa niyo dyan? Oh, Belen, bakit gising ka pa? Naalimpungatan lang ho ako eh. Kaya naisipan ko muna uminom na lang ng tubig. Kaya ho, bakit nandito kayo sa labas? Delikado na ho kapag ganitong oras. Alam niyo naman po may gumagalang aswang dito sa atin. Napakabuti mong bata. Hindi ako makapaghintay na manganak ka. Ako rin ho. Pero pasok na ho tayo sa loob. Delikado ang gabi. Sige, para makabalik ka na rin sa pagtulog. Masama kasi sa'yo ang magpuyat. Dapat malusog ka. Pati na ang sanggol sa tiyan mo. Hindi ko alam pero parang kinakabahan ako sa sinabi niyang yon. Pumasok na kami sa loob at bumalik sa kanya-kanyang tulugan. Hindi agad ako nakatulog noon, Miss Ligaya. Ilang minuto pa akong nakatulala sa may kisame noon. Mahigpit ang hawak sa aking tiyan. Hindi ko na namalayan kung anong oras ako nakatulog. Nagising na lang ako dahil sa sunod-sunod na katok sa pintuan. Belen, gising ka na ba? 9:00 na. Hindi ka pa nakakakain. Sandali lang ho. Sige, pinagluto na kita ng almusal mo. Susunod na lang po ako. Hindi na siya sumagot sa akin. Narinig ko na lang ang yabag niya papalayo sa harapan ng aking kwarto. Pagpunta sa kusina, naamoy ko kaagad ang mabangong sinangag at pritong itlog na sinamahan pa ng mainit na gatas. Ay, busog na naman ang buntis. Mukhang nagustuhan mo ang luto ko ah. Oo naman ho. Salamat po. Mabilis lumipas ang mga araw. 7 buwan na ang tiyan ko noon nang mas lumala ang mga nangyayari sa baryo. Sunod-sunod ang mga nawawalang hayop noon ng mga panahong yon. Lahat butas ang leeg at butas ang mga tiyan. Walang laman loob at tuyo ang dugo ng mga hayop. Kaya naman gumawa na ng paraan sina Lolo Albert at ang iba pang mga taga-baryo na hanapin ang sinasabing aswang. Pero hirap na hirap silang hanapin yun. May problema ba, Han? Nakakakaba kasi yung mga nangyayari dito sa atin. Yung mga alagang hayop sunod-sunod kasi silang namamatay. Tapos hindi pa rin nahahanap nila Lolo Albert yung aswang. Mahahanap din nila yon, Han. Sana nga. Ilang buwan na tayo dito pero ang dami nang nangyayaring kababalaghan. Basta pangako, hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Niyakap ako ni Gilbert. Ang kamay niya ay masuyong hinaplos ang tiyan ko.
Nakatulog ako ng mahimbing. Pero nagising ako sa malakas na kaluskos sa gilid ng kubo. Dahan-dahan akong bumangon. Pinakiramdaman ko kung magigising si Gilbert. Tumayo ako at sumilip sa maliit na siwang ng bintana. Nang sumilip ako sa labas, may aninong dumaan sa bubong ng kapitbahay. Mabilis, malaki, hindi tao. Napaatras ako. Ano yun? Humigpit ang hawak ko sa tiyan ko. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Agad kong niyugyug si Gilbert. Han! Han, gising! May nakita ako. Parang aswang. Ano bang meron? Nakita ko yung aswang! Biglang bumangon si Gilbert, bakas ang taranta sa kanyang muka. Nasaan? Nandun sa bubong ng kapitbahay. Saan ka pupunta? Kukuha ako ng itak. Hintayin mo ako rito. Tumango ako sa kanya. Ramdam ko ang kaba sa mga oras na yun. Bumalik si Gilbert na may dalang itak. Diyan ka lang sa likurang ko, Han. Hindi makakalapit yung aswang na yan. Takot na takot kami noon, Miss Ligaya. Dahil sa nangyari, hindi na kami makatulog ng asawa ko. Kinabukasan, hindi nakapasok sa trabaho si Gilbert dahil nga napuyat kami. Hindi ka pala pumasok, iho. Ay, hindi ho. Napuyat kasi kami kagabi. Bakit? May nangyari ba? Kagabi ho kasi. Nakita ko yung aswang sa may bubong ng kapitbahay. Ano? Nakita mo ba talaga? Opo. Kaya hindi kami nakatulog ng maayos. Kaya pala. Mabuti pa. Magpahinga kayo buong araw. Para naman mabawi ninyo yung pagpupuyat nyo kagabi. Ako na munang bahala sa tindahan. Magpapahinga tayong lahat. Tapos kakain tayo ng marami. Abahan, ano yung plano mo ha? Wala naman, Han. Gusto ko lang pagaanin ng paligid. Masyado na kasi tayong stress sa mga nangyayari. Ay, kaya nga eh. Ay naku talaga. Sana mahuli na nila Lola Albert yung aswang. Uubos na yung mga alagang hayop po. Hindi ka pa kasi nanganganak. Ha? May sinasabi ho ba kayo? Naku, wala naman akong sinasabi. Sige na, kumain na kayong mag-asawa dyan at lalabas na muna ako. Tumalikod siya kaagad. Pero hindi ko mapigilan ang pakiramdam ko na may tinatago siya. May kung anong malamig na pakiramdam sa batok ko habang pinagmamasdan siyang lumabas ng bahay. Han, halika na. Kumain na tayo. Tumango ako sa kanya at dumiretso ng upo sa harapan ng mesa. Lumabas kami noon ni Gilbert nang makasalubong namin si Lolo Albert sa bandang palengke. Lo, kumusta? Napuyat ako kagabi dahil inabol namin yung aswang. Nahuli nyo na ba? Nakatakas na naman. Nauubos na yung mga hayop dito sa atin. Bakit kaya inuubos niya yung mga hayop dito? Yun nga ang pinagtataka namin. Pero ang nakakapagtaka, noong unang mga sanggol ang binibiktima, tapos sumunod naman mga hayop. Hindi kaya dalawa sila? Ha? Dalawa? Oo, Han. Magkaiba kasi sila ng tinatarget. Ang inala namin ni Lacario, baka iisa lang sila. Wala kasing bagong panganak na sanggol, kaya hayop na muna ang tinatarget niya. Mag-iingat ka, Belen. Malapit ka pa naman ng mga anak. Opo. Nagsasaboy naman po kami ng asin tuwing gabi. Tapos napapansin ko na hindi naman siya sumusugod sa bahay. Dahil nga gusto niya yung bagong panganak na sanggol. Hindi yung sinapupunan mo. Kaya magdodoble ingat tayong lahat. Tsaka hindi kami titigil sa paghahanap sa halimaw na yon.
Maraming salamat, Lo. Nagpaalam na kami kay Lolo Albert. Tahimik lang kaming bumalik noon sa bahay. Katulad ng sinabi ni Gilbert, kumain kami ng marami noon. Tuwang-tuwa si Aling Juana sa mga binigay namin sa kanya. Kinagabihan, nagsaboy kami ng asin sa paligid. Hirap na akong makatulog noon. Bukod sa malaki na ang tiyan ko, kung ano-ano pa ang naiisip ko. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na rin ang mga kakaibang kilos ni Aling Juana. Nauhuli ko na rin sila na nag-uusap ni Alvin ng madalas sa tapat ng tindahan. Mukhang lagi po kayo nag-uusap ni Alvin eh. May tinanong lang siya sa akin. Parang madalas ho eh. Ano ba yung pinag-uusapan niyo? May mga bagay lang siyang tinatanong tungkol sa baryo. Ganun po ba? Oo, yun lang naman yun. Huwag ka nang mag-isip na ang kung ano-ano pa. Ngumiti ako sa kanya sa kabila ng aking nararamdaman, Miss Ligaya. Mas naging kakaiba ang mga kilos ni Aling Juana bawat araw na naghihinala ako sa kanya. Han, wala ka bang napapansin kay Aling Juana? Wala naman, Han. Bakit? May problema ba? Kay Alvin may napapansin ka ba? Wala naman. Bakit? Ano ba yung iniisip mo? Madalas ko kasi silang nakikita ni Aling Juana na nag-uusap. Ay, kung ano-ano na naman yung naiisip ko. Naintindihan ko naman. Salamat kasi lagi mo na lang akong iniintindi kahit na ang dami-dami kong katanungan tsaka sobra yung pag-aalala ko. Pinangako ko sa'yo na hindi kita pababayaan. Saka gagawin kong lahat, gumaan lang ang pakiramdam mo. Poprotektahan kita sa ang anak natin sa abot ng mga kaya ko. Kahit na harapin ko pa ang aswang na yon. Mas lalo naming pinadama ni Gilbert ang pagmamahal na meron kami para sa isa't isa. Sa kabila ng pagkakaroon ng hinala kay Aling Juana, hindi rin namin siya pinabayaan. Lahat ng kabutihang loob noon binigay namin sa kanya. 9 na buwan na ang tiyan ko noon, Miss Ligaya. Nang matigil ang pananalakay ng mga aswang sa baryo at hindi namin alam ang dahilan. Konti na lang at manganganak ka na, iha. Ang bilis nga. Parang kailan lang nung umalis kami sa amin tapos ngayon manganganak na ako. Sabi ko naman sa'yo, Han. Kakayanin natin lahat. Tingnan mo, nalagpasan na natin yung mga nangyari sa atin. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. Nakakatuwa ang pagmamahala na meron kayo. Tulad ng sinabi ko, sana manatili kayong buo hanggang dulo. Ngumiti kami sa kanya. Magaan ang araw, Miss Ligaya. Tila ba wala na ang pangambang bumabalot sa paligid. Lumipas ang mga araw. Palapit na ng palapit ang araw ng panganganak ko. Umaga nun, naglalakad-lakad ako para matagtag nang makasalubong ko si Alvin. Oh, Belen, Ano yun? pwede ba kitang mangusap? May sasabihin ako sa'yo tungkol kay Aling Juana. Ano yung sasabihin mo? Huwag tayo rito. Baka may makarinig sa atin. Papayag ka ba? Sige. Nagtungo kami ni Alvin sa isang silong sa bandang bukid. Ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Nagsimula siyang magsalita. Unang salita pa lang niya ay halos magimbal na ang mundo ko.
Tumango ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi dahil naniniwala ako sa kanya, kundi dahil kailangan ko ng kahit sinong kakampi. Sinabi ko kaagad kay Gilbert ang nalaman ko kay Alvin. Papatayin ko siya. Han, wag na. Lumayo na lang tayo dito. Layuan natin si Aling Juana habang maaga pa. Palihim kaming umalis ni Gilbert noon sa kubong tinutuluyan namin. Pero bago umalis, sinabi ko muna kay Lolo Albert ang tungkol kay Alvin. Kailangang malaman din ng iba ang mga nalaman namin. Pumunta kami sa kubo na sinasabi ni Alvin at doon kami nanatili ng ilang araw hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ko. Umulan ng malakas nung gabing yun. Malamig. Mabigat. Sumakit ang tiyan ko. Hudyat ng pagdating ng anak namin ni Gilbert. Gilbert! Gilbert! Gilbert, ang sakit na, hindi ko na kaya. Sandali lang, Han. Walang ibang tao rito. Wala tayong kasama. Nagulat kami. Sa labas ng pinto, sa gitna ng ulan, si Aling Juana. Sugatan din siya. Gilbert! Buksan mo na ang pinto. Ako na ang magpapaanak. Hindi kami makakapayag! Halimaw ka! Humalo ang malakas na sigaw ko sa paligid. Sobrang nananakit na talaga ang tiyan ko noon. Wala na tayong oras. Hayaan mo na siya. Hindi ko na talaga kaya. Sakit. Huminga ka. Ilabas mo yan. Labanan mo ang sakit. Pagkatapos ng ilang sandali, isinilang ko na ang anak namin. Isang malusog na batang babae. Buhay ang anak ko. Pakiusap, huwag niyo siyang papatayin. Hindi ko kayang ulitin sa'yo ang sakit na naranasan ko. Sige na, magpahinga ka na dyan. Aayusin ko lang ang mga kailangan mo. Kinuha ni Aling Juana ang mga kailangan ko. Siya ang nag-asikaso sa akin nung gabing iyon. Salamat po. Bakit hindi nyo kinuha ang anak namin? Ang sabi ni Alvin, kayo raw ang pumapatay sa mga bagong panganak na sanggol. Dahil hindi ko kaya. Anak na ang turing ko sa inyo. Hayop na Alvin yan. Siya ang dumayo para mambiktima. Paano nyo pala nalaman na nandito kami? Nasundan ko si Alvin nung mga nakaraang araw. Nagulat ako kasi bigla kayong umalis dun sa may kubo. Pasensya na ho kung hindi kami nagsabi. Natakot kasi kami. Naiintindihan ko naman. Pasensya na rin kung nagkaroon ako ng lihim sa inyo. Pero wala akong intensyon na gawin sa inyo ang mga ginawa ko noon. Aliwana, salamat ko. Salamat ko. Salamat din dahil sa inyo. Naranasan kong magkaroon ng isang pamilya. Isang malakas na kalabog ang narinig namin noon. Gulat na gulat kami nang bumaba si Alvin mula sa bubong. Iba na ang kanyang itsura. Parang isang mabangis na hayop. Mahahaba ang kuko niya at matatalas ang ngipin. Hinarang ni Aling Juana ang katawan niya sa akin. Gilbert! Kumuha ka ng patalim! Protektahan mo ang mag-ina mo! Ako nang bahala sa isang to! Sumunod ang asawa ko. Pagbalik ay may dala na siyang itak. Kahit na nanghihina, bumangon pa rin ako para kunin ang anak namin. Juana, anong ginawa mo? Kunin mo ang sanggol!
Hindi na, Alvin! Ito ang huli nating pagkakataon. Hindi ko ba naamoy ang dugo? Mainit? Sariwa? Hayop ka, Alvin! Ang kapal ng mukha mong siraan ako! Ikaw tong halimaw! Pareho lang tayong halimaw, tanda. Mas malala ka nga dahil inihigop ko ang mga dugo ng bagong panganak. Bakit hindi mo higupin ang dugo ng anak ni Belen? Pakiusap! Huwag! Mabigat ang tensyon nung gabing yon. Dama ko ang sakit dahil sa panganganak ko. Akmang susugod si Alvin sa pwesto ko nang pigilan siya ni Aling Juana. Tumigil ka na! Hindi ako gumagawa nun sa mga sanggol dito sa baryo. Ikaw! Oo, nagawa kong makapatay ng bagong panganak na sanggol noon. Dahil gusto kong maranasan din nila ang napagdaanan ko. Pero magmula nung makilala ko si Belen, tumigil na ako sa gawain yon. Ang dami mong sapsap. Kung ayaw mo, ako na ang kakain sa sanggol na yan. Napapikit ako nang makita ang paglusob ni Alvin. Pero hindi siya nakalapit sa akin dahil sa ginawa ni Aling Juana. Malakas niyang kinalmot si Alvin na siyang dahilan para mapaatras ito. Hayop ka! Tumigil ka! Hindi mo na magagawa ang mga ginawa mo noon! Naging mabagsik ang laban ni Aling Juana at Alvin noon. Pareho silang agresibo. Bawat galaw nila malakas. Yakap-yakap ko lang ang bagong panganak kong sanggol. Nasa tabi ko si Gilbert na takot din. Pero ang mga mata niya ay may tapang. Diyos ko po, sana matigil na. Dinig na dinig namin ang mga sigawan nilang malahalimaw noon, Miss Ligaya. Sa biglang sulyap, nakita namin duguan na si Aling Juana. May hiwa sa balikat. Gasgas na ang mukha. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya umatras. Para bang sa bawat sugat niya, lalo siyang tumatapang. Poprotektahan ko kayo. Saan ka pupunta? Hindi ako tutunga nga lang dito, Han. Kailangan ko ring protektahan ang mag-ina ko. Hindi sumagot si Gilbert sa akin. Sa halip lumabas siyang bitbitang itak. Mabilis niyang sinugod si Alvin, pero mabilis itong nakailag kaya naman nakalmot niya ang asawa ko. Gilbert! Anong ginagawa mo rito? Ang sabi ko, bantayan mo ang mag-ina mo. Dahil ako nang lalaban sa isang to. Hindi ko kayang umupo lang. Tayong dalawang papatay sa kanya. Hayop ka, Alvin! Nilinlang mo pa ang asawa ko. Ikaw naman pala yung salarin sa lahat ng nangyari. Matalino ka rin pala. Oo, niliglang ko si Belen. Gusto kong kainin niya ang sanggol ninyo. Hindi. Buong pamilya niyo ang gusto kong kainin. Demonyo! Agresibo ang naging pagkilos ni Gilbert nung gabing yun. Pero mas malakas talaga si Alvin. Kaya nagkaroon siya ng ilang galos sa katawan. Pati na si Aling Juana unti-unti nang nangihina. Tama na! Muling nakipaglaban sina Aling Juana at Gilbert kay Alvin. Dahil doon napuruhan si Aling Juana na siyang dahilan para bumagsak siya sa sahig. Maski si Alvin ay may sugat na rin ng mga sandaling iyon. Gilbert! Itarak mo sa dibdib niya ang itak na hawak mo! Agad na sinunod ni Gilbert ang sinabi ni Aling Juana. Mabilis niyang tinarak sa dibdib ni Alvin ang itak na hawak niya. Hayop ka! Mamamatay ka na! Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Alvin ng gabing yon. Natalo siya dahil sa pagtutulungan ni Aling Juana at Gilbert.
Pinasok ni Gilbert sa loob ng kubo si Aling Juana. Nangihina na ito at namumutla. Aling Juana, lumaban ho kayo. Hindi ko na kaya. Katapusan ko na talaga. Salamat sa inyo. Salamat dahil itinuring niyo akong pamilya. Hindi po. Aligwana, hindi. Lumaban ho kayo, Aligwana. Bukod sa itinuring niyo akong parang pamilya, nakita ko rin sa inyong dalawa ni Gilbert kung paano kami ng asawa ko noon. Alam kong walang kapatawaran ang mga nagawa ko noon. Pero, hingi pa rin ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Hindi na natapos ang sasabihin niya. Dahil tuluyan na siyang nawala ng hininga. Si Aling Juana. Dahil sa kanya ligtas tayo. Bibigyan natin siya ng maayos na libing. Napuno ng hinagpis ang gabing yon, Miss Ligaya. Huli na nang dumating sina Lolo Albert at ang mga kapitbahay namin. Agad nilang sinunog ang bangkay ni Alvin. Si Aling Juana naman ay nilibing na maayos. Pagsapit ng umaga, agad naming inayos ni Gilbert ang aming mga gamit. Kahit bagong panganak, pinilit kong tumayo, maglakad at buhati ng anak namin. Dahil ang tanging nais ko lang ay makaalis na sa baryong yon. Lumisan kami dala ang aming buhay. Pagbalik namin sa Maynila, humingi kami ng tawad sa mga pamilya namin. Tinanggap nila kami. Pagod man pero buo pa rin ang aming puso. At doon nagtatapos ang kwento naming mag-asawa. Kung paano kami sinubok ng kapalaran noong mga panahong nagtahanan kami ng asawa ko. Sa ngayon, kasal na kami ni Gilbert at may 3 anak na rin. Malaya na kaming namumuhay dito sa Quezon City. Maraming salamat sa pakikinig ng aming kwento. Kung sakaling mapili ang storya namin, may ilang katanungan lang ako. Kung kayo ba ang nasa sitwasyon naming magtatanan din kayo? O kapag may tumulong sa inyo sa gitna ng takot, tatanggapin niyo ba? Ilagay niyo sa comment section ang kasagutan. Magbabasa po ako.